Damayan niyo muna ako paminsan-minsan. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I'm about to receive incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same again. Never, never, never. In Jesus' name. Kamay mo yung katabi at sabihin mo, the mighty hand. Praise the Lord. Hindi yung kamay ng katabi mo ang mighty hand, kundi ang kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Makakaupo na tayo mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. I-congratulate pala natin, no? Nandiyan pa Sister Jenny. Para, yun. I-congratulate natin Sister Jenny as our evangelist for the month of January. Praise the Lord. Praise the Lord. Naka-invite siya ng dalawang bisita natin mga kapatid, no? Since we started our evangelist for the month. So, congratulations. But by a mighty hand. Alam natin ang istorya ni Moses. Noong nakaraan, si Moses ay lumayas. Tama po ba? Lumayas siya mula sa kanyang lugar, mula sa Egypt. Pumunta siya sa lugar ng Midian. At doon nga, hindi pa tapos ang pagkatawag ng Diyos. Because we know that we are not forgotten. Hindi tayo kailanman kinalimutan ng Diyos. Ang pagkatawag niya kay Moses ay hindi kinalimutan ng Diyos. At sinabi niya, Moses, hindi ka pa tapos sa misyon mo. Meron pang natira para sa iyo. After 40 years in Midian, nakakita siya ng isang magandang vision, hindi man vision, isang scenery mga kapatid, isang bush na nagliliwanag. It's a burning bush. Sa paligid niya, ano kaya yun? So lumapit siya mga kapatid. Nung pagkalapit niya, sinabi ng Diyos sa kanya, hubarin mo ang iyong sandalyas because the place that you are studying is a holy ground. At that time mga kapatid, sinabi ng Panginoon kay Moses na narinig ko ang mga iyak ng Israel. Alam ko ang kanilang mga hinagpis. Kaya pumunta ka roon at iligtas mo ang aking mga anak. And tell to the Pharaoh, let my people go. Sinabi ni Moses, Lord, ganun na ba karali yan? Alam ko, mahirap yan. Ito ang sinabi niya sa 3:19. And I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by a mighty hand. Amen. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof. And after that, He will let you go. Ang sinabi ng Diyos, all of my wonders. Hindi lang isa, kundi maraming wonders ang ipapakita ng Diyos. Verse 21, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when ye go, ano karutong? Ye shall not go empty. Maraming Pilipino umuwi ng Pilipinas empty-handed. But I want to tell you, you will not go empty. When God said, I will perform miracles and I will show favor on you, you will not go empty-handed. Amen. Pasaklap mga kapatid, maraming Kristiyano nag-claim, Christian ako! Nung umuwi. Parang hindi Christian mga kapatid. Hindi nakikita ang favor ng Lord sa buhay niya. Ano ka ba? Naglilingkod ka ba doon? Bakit? Ganyan yung mukha mo. Because they go home empty-handed. But I want to tell you, but by the mighty hand of God, things will change in our life. By the mighty hand of God,
Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa sa kamay. Hindi sa mga effort. Kasi kung ayon lang sa pagsusumikap ng mga Hudyo, sila magpapalain, do you think aalis nila mula doon na bitbit ang maraming pagpapala? No. But I want to tell you, if God promised the same blessing to these people, my God doesn't change. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ko po ay hindi nagbabago. My God can perform miracles. Kung nagawa niya ang maraming milagro noong mga nakaraan, kaya niya gawin ito sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Ang susi lang mga kapatid ay pananampalataya mula sa Diyos. Bakit masabing mo, pananampalataya, Pastor? Ilang bisis ka, o ilang bisis tayo, na nagpipray sa Diyos, Lord, magpakita ka naman ng milagro. Pagalingin mo naman ang anak ko. Walang nangyari. And then we become discouraged. Lord, ayusin mo naman yung papel ko. 3 taon na, hindi pa rin naayos. Mali-discourage ka pa. Do you know there's no problem with my God? What problem is? Your faith in my God. Walang problema sa Diyos na pinaglilingkuran natin dahil ang Diyos natin kaya makapagpagpag because He's the same yesterday, today, and forever. Church, tanggalin natin sa isip natin ang pagdudula sa anong kayang gawin ng ating Panginoon. Alam niyo, nahihirapan ang Diyos kumilos. Bakit? Dahil sa kawalang pananampalataya ng kanyang mga anak. Sabi ng Panginoon, the prophet has no honor in his own place, in Nazareth. At sinabi ng karugtong na verse, he didn't perform miracles because of their unbelief. The only reason na hindi tayo nakakaranas ng maraming milagro, na hindi tayo nakakaranas ng maraming providence, na hindi tayo nakakaranas ng maraming pagpapala ng Diyos is because of our lack of faith. Sometimes sisisihin pa natin, Pastor, ito lang talagang kakayanan ko. Ito lang talaga, Pastor. No! Hindi nakaayon sa kakayanan mo. Kung ang Diyos magbibigay ng pabor sa iyo, hindi pa yan sa kaya mong i-explain. Ito lang kasi ako, Pastor. Ganito lang. Kasi yun lang kasi ang kaya ng faith natin. Yun lang kasi ang kaya ng faith natin. But when we start to grow our faith to this God whom we believe, you can see greater things ahead. Now, what I want to establish is this. I want to establish the faith for our God through the 10 plagues that He mentioned in the Bible. Let's start. Number 1, He turned the water into blood. Kaya ba yan ng Diyos, Pastor? Yes! Sabi ng Panginoon, Aaron, pumunta ka doon. Paano yung Pastor kung hindi sila maniniwala? Sinabi niya, ilagay mo ang iyong stick, maging ahas yan. Eh ngayon, yung mga kalaban niya rin, mga magician, naglagay ng ahas. Anong ginawa? Kinain ng ahas ni Moses, ang ahas nila. Naku, palakasan ng powers eh. Pero hindi pa rin maniwala ang Pharaoh. Galit pa rin siya. Anong mangyayari sa amin ngayon kung aalis kayo? Sino na maging alipin namin? Wala na! Yes, of course, wala na. So God, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ito ang sunod mong gawin. Stretch out your hand to the waters, and the water will turn into blood. Anong meron sa stick na yun? Did you know this? I want to challenge you this. Wala sa stick ang kapangyarihan. Wala sa kay Moses ang kapangyarihan, kundi sa pagsunod ni Moses sa Diyos na kanyang pinag-iwan. Did you know kung kailan makakatanggap ng favor ang Lord? The moment that God will use a substandard material to do an extraordinary thing. Amen. Kung gagamitin ka ng Diyos, Pastor, wala akong pinag-aralan. Tingnan mo, kung gagamitin ka ng Diyos na may kalakasan, you can reach out more souls. Sino makaka-receive ng glory? Hindi ikaw. Panginoon. Why? Because God uses a substandard material like you and me to perform greater things. Napakaraming may bitbit ang tungkol ng panahon yun. Pero ilang tungkol lang ang inabot doon. Tungkol lang ni Moses. Wala sa tungkol ang kapangyarihan. Nasa Diyos. It's not on the item, but
on the Lord Jesus Christ. Bakit ba ginawa ito ng Panginoon? Para ipahiya ang kanilang God na si Apis. You know, Egypt has a lot of gods. Nung nagtanong nga, si Moses, Lord, anong pangalan mo? Alam na ano sagot ni Moses? Ano na Panginoon? I am. Alam ba yung I am? I am. Kasi sila, may mga pangalan sa kanilang mga gods and goddesses. God of fertility, ito yung pangalan. God of the farming, ito yung pangalan. God of the sky, ito yung pangalan. Marami silang pangalan sa lahat ng gods and goddesses nila. But nung natanong si Moses, sinabi niya, I am. I am not the I was. I am not the I will be. But I am. The same yesterday, today, and forever. I'm not bound with time. I am only one. Hindi ito maintindihan ng marami kasi ang alam nila, tatlong mukha ng isang Diyos, Father, Son, Holy Ghost. But our God is the same, one. His name is one. And His name is Jesus. He is the God manifested in the flesh in the Old Testament. Pero before, hindi pa pangalan Jesus. Wala pa pangalan Jesus noong panahon yun. Wala pa pangalan Jesus noong panahon yun. Ang pangalan doon, I am, Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, the Banner, Shalom, El Shaddai. Yun yung mga pangalan niya. Wala talaga siyang particular na isa, yung name as a whole is just a title. He was called Wonderful Counselor. But he said, unto us a child is born, unto us a son is given. And His name, sino yun? Jesus. And His name will be called Wonderful Counselor. Mighty God. The Son was called the Mighty God. And He was called the Everlasting Father. The Son is also the Father. Because the Father and I are one. I and my Father are one. We have only one God whom we are serving. Hindi nila ito maintindihan. Bakit ang Egypt ay nanampalataya? Maging kay Apis. Sino si Apis? He was a god of agriculture and fertility. He was a funeral god too. His Egyptian name was also called Hap or Hippo. But my God is not bound on one characteristic. Sinabi niya, kung ikaw ang God of fertility, I am also the God of land fertility. Kaya ko na patubuin ang mga bagay. Kaya ko patubuin ang halaman kahit walang tulong mo. Because my God can perform. Kung ikaw nagtatanim ngayon at ang kaya abutin yan ay 10 sako lang, sasabihin ko, kaya ka umabot ito ng 100 sako. Kung ang Diyos magpapapala mga kapatid, higit pa yan sa kaya mo na i-imagine. Because my God is a God of fertility too. Did you know that the land will only yield depending on how you tend the ground? Depende kung paano natin inayos ang ground. And God will bless us accordingly. Compensate us accordingly. That is the good thing. God will bless the toils of our hands. Ang promise ng Panginoon, aayusin ko ang mga gawa ng iyong mga kamay. Pagpapalahain ko ang mga gawa ng iyong mga kamay. Kaya huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sa paggawa sa mabantay na trabaho. Because God will bless us accordingly. Pag sinabing bless accordingly, kung paano natin trabaho, kung halimbawa, pagkatrabaho natin is pabanjing-banjing lang, tapos kunting Facebook dito, kunting Facebook dyan, we don't perform the best that we can. Never expect the God of fertility that we have. Pagdating ng sala, nakikisala ka rin. O, di ba? Ay, sala sila. Sala rin tayo. Sala sa lamig, sala sa init. Hindi masamang magpahinga. Because rest is necessary. But too much rest is laziness also. Tama ba? Tama yun. Rest is necessary, but too much rest is laziness. Pangalawa, hindi niniwala si Aaron, si Pharaoh. So ito pa pala, si Isis pala, goddess of Nile, and si Kon, ang guardian of Nile. Tingnan niyo mga mukha. Ikaw nag-drawing, Pastor. Ikaw nag-drawing. Hindi, kinopya ko lang kay Mr. Google yan.
Saan nagaling yung Trinity? Osiris, Isis, and Horus. Sa Egypt yan. Osiris, Isis, and Horus. Diyan sila nanggaling. The three supreme gods na meron sila. Tatlong mukha, isang Diyos daw. United in power. Doon nanggaling ang word na Trinity. Maging sa Babylon yan, ginamit din nila yan. Sa Hindu, meron din sa Hindu. Vishnu, alimutan ko yung mga pangalan. Kahit saang lugar. No? Yung Trinity na yan, is a pagan belief. It's a pagan religion. Kinuha yan ng ating Roman Catholic Church, nilagyan ng bagong mukha, Father, Son, and Holy Spirit, tatlong mukha na nakaganon. Naging tatlo sa kanila. But actually, hindi siya nakatali sa tatlo eh. He is the shepherd. He is the Lamb of God. He is the King. He is more than that. Gusto niyo ipangalanan natin lahat? A, advocate. B, bread of life. C, comforter. D, deliverer. Ituloy ko ba? Hanggang Ziyan, Pastor. Hanggang Ziyan. Matatagalan tayo dito. Baka bukas na tayo makauwi. That's how good is our God. That's how big is our God. He's not bound in three identities. He's not bound in three identities. He is more than that. But, sad to say, maraming lumalabas mula sa Roman Catholic Church, nabitbit pa rin ang title na ito. At hindi natin sila masisisi. Bakit? Nakalakhan na natin eh. Nakalakhan na eh. At ano sasabihin ng mga magulang natin? Kung ano, sa Bisaya, kung sa'yo, ikamat, ano'y pakamat yan. Ano sa Tagalog yun? Kung saan ka daw pinanganak, doon ka mamamatay. Eh sabihin ko, halimbawa pinanganak ako sa apoy. Gusto mo mamatay rin ako sa apoy? I want to get out. I want to get out. I have to open my mind. That's why I'm telling you, if my teaching is already against the Word of God, check. Surihin nyo sa Biblia, baka mali ang tinuturo ko. Why? Ayaw ko may perno kayo dahil sa akin. Because we are preaching here, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Our God is a God, a jealous God. There is no other gods beside Him. And then we are putting other gods, and we elevate Mary to be the mother of God. Additional gods na yun. I'm not fighting against Roman Catholic Church. I am fighting against the teaching. Amen. I love the people. I have 5 priests na kaibigan. But sad to say, I'm trying to convince them, pero yun ang nakalakhan. And I respect them. I respect them. It's their view. But for me, I will remain to the Word of God. Kung tatayo ako sa likod ng pulpitong ito, ipangangaral ko na meron ng akong iisang Diyos. Hindi si Horus, hindi si Isis, hindi si Osiris, kundi ang Panginoong Diyos at ang kanyang pangalan ay nahayag at siya ang Diyos na nahayag sa laman at ang pangalan ay Jesus. At hindi ako matatakot ipangaral niya, mga kapatid. Dahil yun ang totoo at nababasa ko sa Biblia. At kailanman hindi tayo mababalik dyan. So ano nangyari? Pangalawa, dumating yung frogs. Lahat ng kakainin mo, yun na, pati frog. Yan siya nagsasabit na ng kuwan, kunti na. Yung frog, yung nagluluto, ang niluluto, frog din. Papayag, grabe flake yun, grabe. Matindi. Para saan para yun, Pastor? Ito. Because of Higget, the frog headed goddess of birth. See? Lahat sa kanila may Diyos. May equivalent. Nadapa ka na, uy, Diyos ng pagkadapa. Lagyan natin ang mukha. O, ganun sa kanila. Next. Nuts or lies? Or lies? Isa. Kuto. Parang kanino yan? Para kay Seth. The God of the desert. Kasi sabi ng Lord, ilagay mo doon sa desert at yung mga alikabok ay magiging lies. Wow. Grabe dami nun. Makati na ngayon dito lang, di ba? Buong katawan bakit? Because Seth is the evil brother of Osiris. Seth represents the Lord of the desert and the God of storms, violence, and disorder. His battle the other gods, especially with the sky god Horus.
Anyway, huwag niyo na basahin ng haba-haba. It's against. At sinabi ng Lord, oy, hindi si Seth ang God niyo. Ako, I am your God. I am the God of the desert. Anong gusto mo iparating, Pastor? Gusto kong i-establish sa inyo na ang Diyos ko ay hindi lang hanggang salvation ang kayang ibigay sa mga anak niya. Gusto kong i-establish sa atin na hindi lang hanggang kagalingan ang kayang ibigay ng Diyos. Maging deliverance, mga kapatid, kayang ibigay ng Panginoon. Pagpapalang pinansyal, kaya niyang ibigay ng Panginoon. Pagpapalang mula sa mental, mga kapatid, illness in Jesus' name, makayang ibigay ng Diyos ko. Hindi nakatali ang Diyos natin. Ayon na doon, mga kapatid, sa pag-iisip natin. Sinabi niya, hindi si Seth ang Diyos niyo, ako. Pero kailangan pa ng patunay. Dumating na rin, God of Flies. Langaw. Pagkakain mo pa lang, mas marami pa yung langaw kaysa pagkain. Kaya wala mag-isip, mga kapatid. Pero yung mga anak ng Israel, walang langaw. Diba? Maganda sana kung halimbawa mayroong mantika niya, tapos kunting bawang, sibuyas. Kaya kayong ganon? Tapos kakakuha na doon sa tae, tapos tumatulog sa... Kaya na mag-isip. Kaya na mag-isip. Hindi ko kaya yan. Para kanino pala yan? Para kay Washit, the fly god. He is also the God na mayroong symbol ng serpent. Galing naman, no? Dami din ang gods. Sabi ng Diyos, wala dyan yung gods ninyo. Ako pa rin. Ako pa rin. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, higit pa rin siya. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi pa rin nauubusan ng kapangyarihan. Huwag niyong maliitin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Huwag niyong maliitin. Pastor, kaya niya kaya yung problema ko? Ay, siyempre, kaya niya yan. Kung boyfriend lang ako, walang problema yan. Parang naalala niyo yung kwento, sabi niya, Lord, meron akong request, Lord. Total Diyos ka naman. Bigyan mo ako ng napakalaking dragon. Sabi niya, anak, maghunos dili ka. Realistic naman, anak, mag-isip. O sige, Lord, ayaw mo ng dragon, bigyan mo ako ng boyfriend. Sabi ng Lord, okay anak, anong kulay ng dragon gusto mo? Another, nangamatay lahat ng livestock. Lahat ng mga cattle nila ay namatay. Dahil sa sakit. Para kanino yan? By Goddess Hathor and God Apis, who are both depicted as cattle. They were the gods also of the farming and agriculture. Sabi niya, hindi sila ang mga Diyos niyo. Hindi yung mga Diyos ng mga baka. Ako pa rin ang Diyos niyo. Ang kapangyarihan yan hanggang lang doon sa paniniwala niyo. Mag-aalay man kayo ng maraming dugo, hindi magbabago yan. Dahil ako lang ang karapat-dapat na sambahin at wala nang ibang Diyos. Kaya nga po, ang Diyos ay talagang strict sa kanyang word. Na mananatili lang siya ng iisang Diyos at wala nang iba. Sinabi niya, humiwalay kayo mula dyan sa Egypt kasi marami silang Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na mayroong ibang sasambahin. Sinabi niya na nag-iisa lang siya. Sinuso ang Diyos. Diba? Another. Plague of boils. Yung mga kahit saan nila, tutubo yung... Kung sa Bisaya, kagid. Kurikong, kitong, parang hindi na kita pa. Parang kagid. Oo, parang gano'n. Para magtutubig yung kuhan mo. It's boil. Pigsa, parang pigsa na, oh. Oh, parang gano'n. Hindi small kasi ganito kalaki, oh. Hindi. Oh. Sabi lang, chicken pa, hindi. Turkey na yun. Sa sobrang laki. Kurikong siguro. Lahat, pati hayop. Kasi ayaw talaga makinig eh. Sasabihin ng Pharaoh, o sige, alis na kayo. Mamaya-maya, ay hindi pwede. Hindi pwede. Alis na kayo. Ay hindi pwede. Ganun ba? Urong sulong ba? Ngayon, para saan pala yun? Parang kay Sekhmet, Solo at saka Isis, nakilala din gods over health and diseases.
Grabe, no? Ang daming Diyos. Ganito sa kanila. Pag nagkasakit ka, punta ka doon kay Siknet. Siknet! Pagalingin mo yung anak ko. Ngayon, nasira yung flax mo. Nasira yung cutter. Punta ka naman doon sa isang ganyan. Ay, kuwan! Ang dami eh. Oh, sa India, gano'n pa rin. Pastor, yung grupo ng ISIS, yung mamatay na. Hindi yun, iba yun. Iba rin yun. So now, thunder and hail. Grabe, hail. Hindi lang snow ha, hail. Masakit yun. Pag matamaan ka, patay. Hindi. Sinabi nga, papasok kayo sa loob kasi patay talaga yung mga hayop na sa labas. Para saan yan? Para kang not the sky goddess. Galing naman, no? Sky goddess, meron pang maraming bituin. Yun sa kanila. Lahat. Dami. Ako mahirapan ako i-memorize ilang gods meron. But anyway, salamat na lang sa PowerPoint, merong libreng kuhan. Basahin mo na lang. Next. Locust. It is against to the nuts. For, of course, kang nuts sa sky, kang Osiris, kang fertility and Set, because of chaos, at para rin yun kay Osiris, the god of crop, fertility, and underworld. Grabe, no? Hindi pa rin sila makinig. Nakita niyo ba mga kapatid, ang dami ko lang pinisan dito. Sana mo-convince ko kayo. I want to convince you na kung anong kaya ng sanlibutan ito ng masasamang espiritu, katitingnan yan sa kaya ng Diyos ko. Amen. Ang Diablo kaya kang pasikatin at kaya kang gawin sikat na artista. Hindi ba kaya nang gawin ng Diyos yun? Kaya gawin ng Diyos yun. Pero ang pangako ng Diyos, ano? Ang Diablo, pasikatin ka, pagkatapos, pagsak ka agad. Wala na. But when God blesses us, He put us in that place where we are comfortable enough. Isang place na kung saan kaya lang lunukin ang ating yabang. Bakit? Kasi kung hindi na natin kaya lunukin ang ating yabang, babagsak at babagsak rin tayo mga kapatid. Because my God is more than enough. He is my all in all. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, the first and the last. He is Jehovah. He is Jesus. Darkness, 3 days. Walang ilaw. Of course. Para kanino yan? Kay Sun God. Ra. Alam niyo may mga kata? Oh, yan. That is what we call a sun God worship. Did you know that? Wordly song siya, pero pakikinggan niyo, it's a sun worship. Sun God worship. Because sun is what they call the supreme being. Sun is the supreme. Kaya nga, since si Constantine, na leader ng Roman Catholic Church, una nagtayo, ay tinatawag na Sol Invictus, na ibig sabihin, the invincible God. Isa siya sa mga tinatawag na sun worshipper. Kung mapapansin niyo po, ano nakikita niyo sa baba? Kanina, marami yan eh. Yan o. Hindi niyo maklaro kasi black pala yan. Yan o. See? See? Yan. Yan maklaro, di ba? Anong hawak niya? Ang video hindi malabo. Yan. Tingnan niyo. Hindi niyo napansin? Yan. That is what we call Ark. A sun god worship symbol. Kaya ang pagpupuri at pagsasamba o ang araw ng misa ay araw ng Sunday. The day of the sun. Monday, the day of the moon. Friday is the day of Frex na asawa ni Thor. O no, na mama ni Thor. Na tinatawag naman natin Thursday. See? Saturday is the day of Saturn. Dito, meron ba Saturday sa dito? Wala. First, di ba? First day, second day, third day. Ganun sa kanila dito, di ba? Kung ikwabalik mo sa English. See? Because sa kanila, the naming of names is the pagan worship. And it was after the Julian calendar
or Julius Caesar Caligula na siya namang kinuhang pattern ng Roman Catholic Church. But the day of the Sabbath is not Sunday, it's Saturday. So, anong magandang So, ang sabi ng Lord, I am the Lord of the Sabbath. Wala sa araw yan kung saan ang Lord, yun ang Sabbath natin. Oh, ang ganda. Hindi ka lang, Lord, kailan kayo maging Sabado para maging Sabbath? No! Pag Lunes pagod ka, Lord, I want you to become my Sabbath, Lord. I want to worship you. I want to have rest today. You are my Lord of the Sabbath. God is not bound with time. Bakit? Pastor, ang Hudyo. Sa kanila yun. They are still bound. They are still bound to the laws. They are still bound to the laws. Anyway, tuloy tayo. Baka abutin kasi tayo ng alas 6 dito. Sana ba ako? Yan. Darkness. Sun God. Ray or rock. Rock. Oh, that's a sun God worship. kanta yan? But the last but not the least is the death of the firstborn, which is para kay Isis, which is the protector of children. Sinabi ng Lord, ako pa rin ang may hawak ng buhay. Ako pa rin ang may hawak ng buhay. At ito, ang unang instance mga kapatid natin makikita, that God allowed the people to respond. Before, the 1 to 9 place, there's no response from the people. Dito sinabi ng Lord, kung tunay kayo na ng palataya, maglagay kayo ng dugo sa inyong mga poste, sa inyong doorposts, at sa taas. This is the first time that the Lord asked them for their participation. Did you know what? God can only perform miracle if you will participate. Kung gusto mo ng maraming milagro, participate. Gusto mo ng milagro, huwag kang nakaganon. Itaas mo ang iyong kamay, iwara-wara, at isamba sa Panginoon. Kung gusto mo ng pagpapala, huwag ka lang nakatikot ang bibig. Magsabi ka lang, Hallelujah! Praise the Lord! Huwag manatili mga kapatid, don't just simply a spectator, but be a participant. I hope nakumbinsi ko kayo. I hope nakumbinsi ko kayo. But I will end up with a lot of stories, mga kapatid. No? Anong ginawa ng Diyos? Pinalaya sila at sinabi ng Panginoon, not by a mighty hand. That is the work of the mighty hand. Lumabas ba sila walang bitbit? Hindi. Lumabas sila na empty-handed as Christ. Oh! Gusto kong umuwi ng Pilipinas na bitbit ko ang maraming pagpapala. Gusto kong umuwi ng Pilipinas na bitbit ko ang maraming milagro. Gusto kong umuwi ng Pilipinas na testimonyo ko, Sister Jana, ay sobrang bigat na nagsasabi ako, kanino ko kaya ito sasabihin? I want you to have your own testimonies in your life. Ayaw ko mga kapatid na nakinig ka lang sa testimonyo ng iba, bagos ikaw mismo ang makaranas ng testimonies mula sa ating Panginoon. Ang sarap pakinig sa testimonies ng iba. Pero sana, tayo rin sana makaranas ng testimony. Gusto niyo ng mga testimonies? I will start with this. In part of Zamboanga, mga kapatid, Imarga family, ay inatake mga kapatid ng Ilaga Gang. Ewan ko kung kilala niyo ito. So, Commander Bukay, na mas kilala ni Manero. Yung dinakip yung pare, tapos kinain yung naalala niyo yun? But before that, 1980s, there is a great revival in the Philippines. Mga kapatiran, mga kapatid, nagsasamba sa Panginoon, nagpupuri. Dumating ang Ilaga Gang, lady by this gang leader. Pinapabaril lahat ng tao sa loob. Pero walang isang patay. Anong ginawa nila? Hindi pa nakontento. Tinakbunan ng granada. Sumabog ang buong building. Ang lumabas, yung takot na takot, lumabas, patay. Pero yung nasa loob na tinapunan ng granada, wasak ang damit. Pero buhay. And did you know what happened? Itong mga damit na ito, as a testimony, was brought in Missouri. Dinala sa ating headquarters bilang patutuo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito'y mababasa ninyo mga kapatid sa libro ni Cecil Sullivan, The Fat Moose. Isa din na mananampalataya, binaril sa bibig. Dahil sa kanya pananampalataya, bala, kinagat na. Siyempre, of course, wasak yung ngipin niya. Yung dito. Pero ang bala, nakagat sa bibig niya.
hanggang ngayon buhay pa. Church, kung milagro lang pag-uusapan, kung kaya ang abilidad lang ng Diyos ang pag-uusapan, hindi ako matatapos na kakakwento sa inyo mga kapatid. Hindi pa rin nababago ang mighty hand of my God. Kaya niya pa rin magpakita ng milagro kahit sa buhay mo. My brother, pinalibutan ng maraming NPA ang kanyang bahay. Sa isang iglap, nakatakas siya. Lumabas siya, sabi niya walang NPA. Pero sabi ng mga kamag-anak namin, hanggang ngayon, nandoon pa. Anong ginawa ng Diyos? Paano siya nakalabas sa lugar na yun? Na hanggang ngayon, nangangaral pa rin sa salita ng Panginoon. My father! 3 pieces pinaputukan. Pak, pak, pak! Hindi pumutok. Tumingin ang baba kung ano yun. Tumingin siya. Nung tumingin siya, nakagano na. Pang! Pumutok. Binili ka. Pak, pak! Hindi pumutok. Bang! Putok! What happened? And my papa is still alive until today. And that's a great testimony. Church, matapos ko man sabihin ang lahat ng testimonyong ito, pero sasabihin ko, ayaw kong hanggang tagapakinig ka lang sa mga testimonyong ito. You have to experience the mighty hand of my God. Last but not the least, this man, Manoy, was diagnosed with brain tumor. Binigyan lang siya ng 6 months. Anong taon yun? 1995. Kapatid to ni Sister M. Sabi niya, kung mamamatay pa lang ako, mag-fasting na lang ako hanggang mamatay. Nag-fasting siya for 40 days. Sabi niya, kung mamatay pa lang, kung mamatay, basta nasa piling ng Diyos. Amen. Pero naniniwala pa rin ako sa pangyarihan ng Diyos ko. Amen. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Sabi ng medical science, hindi na talaga ito. Patay na talaga. But until now, buhay pa at wala na ang tumor sa kanya. Church, ayaw ko hanggang tagapakinig ka lang. Sinabi ko na kapatid, uuwi ka ng Pilipinas, bitin ko ang pagpapala. Uuwi ka ng Pilipinas, bitin ang maraming testimonyo. Uuwi ka ng Pilipinas na ikaw mismo ang nakaranas sa mighty hand of God. My God is still great. If you want to hear the testimonies of all these Filipinos, you can read it in the book of Sister Sullivan, Fat Bones. Mabibili niyo yan sa headquarters, mga kapatid. My God remains a mighty God. My God remains a God who performs. My God remains who keeps His promises. I will not let you go home empty-handed. Hallelujah. Can you claim it now, mga kapatid? Pwede mo ba i-claim yun na ngayon? Claim it right now that you will not go home empty-handed to our country. Hindi ka uuwi, mga kapatid, naluhaan, mga kapatid. You will go home being blessed by God. You will go home full of testimonies. Uuwi ka bitbit ang maraming testimonyo mula sa Pentecostals of Jordan. Uuwi ka bitbit ang maraming tagumpay at sasabihin mo, nung ako'y naglilingkod sa Diyos, ito ang nangyari sa akin. Kakaibang pangyayari na hindi ko kaya i-explain. And now I am the living testimony. Don't underestimate the power of my God, but by a mighty hand. Kung pinalaya niya ang bansang Israel mula sa Egypt, by the mighty hand of God, kaya niya rin ikaw palayain mula sa bondage na meron ka sa araw na ito. Kung bondage ka man sa utang, palayain ka ng ating Panginoon. Kung bondage ka man sa problema, palalayain ka ng Diyos. Kung bondage ka man sa emotional trouble, palalayain ka ng Diyos. Kung meron ka man psychological o ano mang problema sa buhay, mga kapatid, physical na karamdaman, palalayain ka ng Diyos. God can take you out from your darkness. Ano man kaibig na pangyayari sa buhay mo, there might be darkness in your life, tulad na nangyari sa Egypt, but God still remains. I will take you out from darkness into my marvelous light. Kukunin ka pa rin ng Diyos mula sa kalililang ito at ilagay sa liwanag ng Diyos. Don't underestimate my God. My God is mighty. My God is powerful. He is still alive. All of the prophets, all of the religious leaders died in the grave and never rose again. Namatay si Buddha, namatay man yung sino man yan, but hindi na buhay maguli. But my God doesn't remain in the grave. He rose again and He is still alive.
promised that I will be with you always, even the end of days. Are you ready for your testimony? Are you ready for your testimony? Now I have shown you how great is our God. I have shown you what a mighty God we serve. Then what will be your response? What will be your response? Will you remain silent? Di ba, pag ang ganda ng performance, patambling-tambling, talagang palakpakan tayo, pasigaw tayo. Napapasigaw tayo, lalo pa yung mag-golden buzzer pa. Pag naka-golden buzzer, di ba? Wow, galing! Golden buzzer siya. Pinoy Got Talent. Napapatayo tayo, napapasigaw. Bakit hindi natin kayo kami ngayon? Kaya ba? Kaya? Sabi ko sa akin kayo ng mga kapatid, and let's start, and let's perform, and golden buzzer performance ulit! Hallelujah! Start to worship the Lord. What a mighty God we serve.